Good morning! Morning! Palakpakan natin ang Panginoon. Today is June 12, Independence Day. Dito sa Pilipinas, we are celebrating the Independence Day na kung saan for how many years tayong sinakop ng mga dayuhan. But because of our Filipino fighters na talagang lumaban para sa kasarinlan nating ng Pilipinas at ng buong Pilipino, ay nagkaroon tayo ng Independence Day. At the same time, tayo din ay nagse-celebrate ng ating buhay sa Diyos. Kasi nga, without God, wala din tayong freedom. Kung wala si Jesus na matay sa krus, hindi din tayo magkakaroon ng independence sa kasalanan. But because of Jesus died on the cross, binigyan niya ng way na tayong lahat ay magkaroon ng Independence Day para kay Satanas, sa kasalanan, at maging sa ating mga sarili. So today is Sunday. We are celebrating life dahil naniniwala tayo na ang buhay dito sa mundo ay regalo. Pakisabi sa katabi mo, ang buhay ay regalo. It came from God. It came from God at kailangan nating i-acknowledge ang Diyos dyan. Kaya nga, today we will talk about the theme of the BCF. We are about to celebrate this June 26 ang ating silver anniversary. We are an extension church, house church ng Big Church. We came from BCF Coronadal, Maine, South Cotabato. So we join with the force na lahat ng mga house churches. By the way, for the information ng lahat, congratulations sa atin. Mayroon na tayong 12 house churches na na-establish. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, we are growing in number dahil ito lamang po ay nagpapatunay na tayo ay mature na. Kasi ngayong araw, pag-uusapan natin ang spiritual fruitfulness. Paano ba tayo mamumunga sa ating espiritu? Ano ba ang dapat nating gawin para tayo ay mamunga? Para tayo ay dumami? Right? Pag ang isang bunga ng isang prutas or ang prutas ng isang kahoy, pag ito ay hindi pa mature at kukunin mo yung kanyang buto, itanim mo, talagang hindi tutubo. Agree ba kayo sa akin? Pero pag ito ay mature na at ito ay iyong itinanim, ito ay talagang tutubo. Now today, supernatural fruitfulness. Kailangan nating malaman na ang fruitfulness ay hindi lamang sa ating physical. Malaki yung aking tiyan ngayon, malaki yung katawan natin, we are fruitful physically, right? Dumadami yung ating mga problema sa buhay, we are fruitful in problem. But ang Diyos, ang gusto niyang ihatid na mensahe ngayong araw is paano ba tayo magbubunga sa ating espiritu. Remember that according sa salita, we are just only bearer. Tayo lamang ay nagdadala ng bunga. Okay? Kaya nga, ang topic namin kanina sa Big Church is Christ in you, the God of life. Nang ikaw ay pinasukan ni Kristo, na siyang Diyos natin ngayon, kasi tingnan natin, no? I like the word, yung sabi ni Pastora kanina na, Holy Spirit, yung banal na Espiritu, yun ang transform Jesus, na transform siya. Sino ba dito nanonood ng Transformer? Di ba pag i-transform mo, nagbabago? Right? Ang Jesus noon, na transform siya into Holy Spirit. Kaya yung kasama natin ngayon ay ang banal na Espiritu na. Hindi na si Jesus. Kaya ang tawag sa banal na Espiritu is a transform Jesus. So pag-usapan natin ngayon yung ating spiritual na pamumunga. Ang tanim ay hindi tutubo pag hindi inaalagaan. Amen? Kung pinapabayaan mo lang siya, posibleng tutubo siya pero hindi kasing bilis, hindi kasing taba, hindi kasing matibay kumpara sa isang tanim na inalagaan talaga. Nilalagyan ng abono, dinidiligan ng tubig araw-araw, yun ang kailangan nating gawin sa isang tanim. Now, in John 3:3, sabi ni Jesus,
Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sinabi ko kanina sa topic namin doon sa Big Church na yung pagiging born again is not a religion. Right? Ito ay isang desisyon. Pakisabi sa katabi mo, desisyon. Diba? Ang buhay dito ay desisyon lamang. Walang maling aksyon pag walang maling desisyon. Okay? So, desisyon. Ang pagiging born again ay isang desisyon. Desisyon na sumama sa Panginoon. Desisyon na mamatay para sa panibagong buhay. Hopefully, makarelate kayo sa example ko ngayon. Ang isang buto, sino ba dito kumakain ng mangga? Masarap yung mangga, mangga Cebu, lalo na pag hinog, matamis, right? Pagtapos mong kainin yung mangga, siyempre, andun yung buto, maiiwan. Kailangan mo nang mamatay ang buto. Kailangan mo muna siyang patuyuin, patayin, para pagtanim mo, ito ay tutubo. Hindi ka tutubo sa iyong espiritu kung hindi ka mamatay sa iyong dating sarili. Kaya nga sabi niya, kailangan kang ipanganak muli, hindi sa iyong pisikal, kundi sa espiritu. Paano ba tayo ipapanganak sa espiritu? Yun ang tanong. Okay? Now, according sa salita ng Panginoon, sa Romans 10:9-10, kailangan nating i-confess sa ating bibig at paniwalaan sa ating mga puso na si Jesus ay ang ating Diyos at tagapagligtas. At doon tayo magkakaroon ng salvation. Now, bakit ko po sinasabi ito? Kasi ito po ang unang hakbang para sa isang tao na magiging born again. Sinabi ko kanina, ito ay isang desisyon. Desisyon na magbago, desisyon na baguhin yung takbo ng buhay mo, desisyon na sumama kay Jesus sa kanyang kamatayan at sumama rin sa kanyang pagkabuhay muli. Namatay si Jesus, di ba? Pero sa ikatatlong araw, siya ay nabuhay muli. Ganon yung ating desisyon ng pagiging born again. Sumama tayo kay Jesus sa kanyang kamatayan, sumama din tayo sa kanya nang siya ay nabuhay muli. Anong naiwan doon? Inilibing ang kasalanan. Inilibing ang iyong dating sarili. Inilibing ang iyong pagka-chismosa. Inilibing ang iyong hindi magandang tao. At yun ay inilibing ni Jesus kasama sa kanyang kamatayan. Pero nang siya ay nabuhay muli, nagkaroon ng panibagong buhay. Kaya nga tayo ay tinatawag na born again. Ito ay hindi religion, ulitin ko po. Kaya nga, kailangan nating ma-born again, ibig sabihin, kailangan nating mabuhay muli sa ating espiritu. Hindi natin kailangan na pumasok muli sa sinapupunan ng ating mga nanay noon at tayo ay ipapanganak muli, kundi tayo ay bubuhayin, ipapanganak muli tayo sa ating espiritu. Na-remember niyo pa ba kung paano tayo ginawa ng Panginoon? Noon, si Adan at si Eva, ginawa sila, hinugis sa kanyang kawangis, at binigyan ng buhay. Kaya ang isang lupa ay nagkaroon ng buhay. Okay? Ano ang nilagay sa kanya? Espiritu. Kaya nga, ang totoong ikaw ay espiritu. Ano ang pagkain ng iyong espiritu? Ang pagkain ng iyong espiritu ay salita ng Diyos. Ano ang pagkain ng iyong katawan? Lechon, fried chicken, ang dami dyan. Para ikaw ay tutubo. Ikaw ay lalaki. Magiging malaki yung tiyan mo. Lahat. Pag ikaw ay kumain ng marami. Kailangan mo ring kumain sa iyong espiritu. At sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita, pakikinig ng salita, pag-join ng mga fellowship na kagaya nito, ikaw ay kumakain sa iyong espiritu. Kaya nga, nag-iiba yung iyong perspective sa buhay dahil sa salita.
Amen? Sa ganitong sitwasyon din, nakakarinig ka ng mga patunay ng mga mananampalataya na ako noon ay nagkasakit dahil sa salita ng Panginoon na pinaniwalaan ko, ako ay gumaling. Testimony is very important. Testimony is an encouragement to someone na maniwala muli. Amen? Now, kailangan nating maborn again, ibig sabihin, ipapanganak muli tayo sa ating espiritu. At the time na nag-confess na tayo na si Jesus ay ang ating Lord and Savior, tayo ay ipinanganak muli sa ating espiritu. At ito ay nangyari ngayon. Dahil ito ang araw ng desisyon. Walang pakialam ang Panginoon kung sino ka kahapon. Kung nakagawa ka man ng kasalanan. Ang tinitingnan niya ngayon kung sino ka. Willing ka bang bumalik sa Kanya? Totoo ka ba sa iyong pagbabalik sa Kanya? Pinatawad ng Ama ang anak dahil totoo ang Kanyang paghihingi ng tawad. Galing sa puso. Remember the prodigal son? Ano ang sabi niya? Ituring mo na lamang akong iyong mga katulad ng ating mga katulong. Pero ano ang sabi ng Ama? Dahil naramdaman niya ang pagiging totoo ng kanyang anak, katayin ang mga matataba at malalaking tupa at tayo ay magdiwang dahil ang aking anak na wala ngayon ay nakita na. Ganyan yung pagmamahal ng Diyos. So, unang gawin, kailangan nating maborn again. Ipanganak tayo muli sa ating espiritu. Amen? Now, pagkatapos nating ipanganak sa ating espiritu, kailangan nating kumain ng salita. Kailangan nating gumawa para sa tayo ay tumubo. Di ba? So, sabi ng Galatians 6:9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Keep on growing. Tutubo at tutubo ka kung ikaw ay laging naniniwala sa salita, nagjo-join sa mga fellowship na ganito. Share ko sa inyo yung isang testimony. Every Saturday noon ay pumupunta kami sa provincial jail. Okay? Doon sa provincial jail, mayroon din tayong, that is our tent number 1 in BCF. Tent number 1 natin dyan, yung provincial jail. So, mayroon tayong mga brethren yan doon sa provincial jail. Nagkakaroon din tayo ng praise and worship, may sharing din, ganun-ganon. Merong isang bilanggo, andun lang siya sa kanyang selda. At habang ako'y nagsishare ng aking testimony, siyempre, naka-microphone ka, may speaker, naririnig ng buong jail yung sinasabi. And without my knowing, yung testimony ko pala ay naging encouragement sa kanya. So, a series of fellowship pa, andun pa rin siya nakikinig. Pero yun lang ang unang narinig niya yung testimony ko. At the third time na mayroong fellowship, third Saturday, nag-join na siya. Nag-join siya. And then pag-join niya, doon na siya nabigyan ng pagkakataon na tanggapin si Jesus hanggang siya ay naging born again nga. Pagkatapos niyan, nabigyan din siya ng pabor ng Diyos, nakalaya. Okay? Nakalaya. And after makalaya, yun na, yung mga pumunta sa church. And then, Saturday din doon. Sabi ni Pastora, maghanap kayo ng partner ninyo. Hindi ko siya actually nakikilala kasi bago-bago siya. Welcome naman lahat doon sa simbahan. So, kaming dalawa ang naging partner. Nang naghawakan kami ng kamay, sabi ko, anong gusto mong ipag-pray ko sa iyo? Then, nag-prayer request siya. Then, nag-pray kami. Hindi pa rin siya nagsabi. Hanggang sa umabot na sa time na nagpapasalamat na ang lahat, tumayo siya sa gitna. Doon, nag-share siya
ng kanyang experience kung bakit siya nag-decide na pumasok at sumunod sa Panginoon. It's all because nakarinig siya ng testimony ng isang tao. At sinabi niya sa kanyang sarili, subukan ko kaya. Bakit? Nung inom tayo ng beer noon, subok man lang, di ba? Mapait. Lahat dito sa boys, sinubukan lang naman. Bakit? Nung ikaw ay bago ka naging magaling mag-drive ng bike, di ba? Maraming tumba pa ang nangyari sa iyo. So, ganun lang ang buhay ng spiritual. Sabi ng Panginoon, tumubo ka sa espiritu. You need to grow in spirit. Kailangan gumawa ka ng mga kalooban ng Diyos. Ang tanong, saan ba nakikita yung kalooban ng Diyos? Okay? Ang kalooban ng Diyos ay makikita sa kanyang salita. Sa Bible. Amen? So, the more you do, the more you grow. Kung palagi mong ginagawa, ikaw ay tutubo. That's the beauty. Palagi mong ginagawa yung salita ng Panginoon. Ano ba ang sinasabi ng salita? Na ikaw ay mag-pray every day, ikaw ay magbasa ng kanyang salita, ikaw ay makinig, ikaw ay mag-share sa ibang tao. Diyan ka tutubo. Higit sa lahat, gusto kong i-encourage kayo, pag mayroong tanong, kailangang magtanong. Anong kasabihan? Ang batang mapagtanong, yon ang batang marunong. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang magmarunong. Di ba? We need to learn to accept na tayo ay hindi kompleto pag wala ang Diyos. So, kailangan nating tumubo. Yung isang tanim, kailangan siyang tumubo para siya ay mamunga. Huwag kayong maniwala dyan sa mga bonsai-bonsai na yan. Kasi yung yung bunga ay hindi kasing laki ng bunga ng totoong prutas talaga. Yes, maganda siya, pero hindi nagagamit yung kanyang bunga. Right? So, ang nangyayari ngayon, habang tayo ay tumutubo, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na mamunga. Hindi lamang mamunga. Kailangan yung bunga natin ay magiging mature. Alam nyo kasi, masarap kainin ang bunga na hinog talaga. Mapakla kainin ang bunga na hinog sa pilit. Ano ba ang mas masarap? Yung bunga na nahinog sa puno o yung bunga na ginamitan ng kalburo? Di ba? Mas masarap yung hinog sa puno. Kasi andun yung totoong lasa ng bunga. Amen? So, kailangan nating tumubo sa pamamagitan ng ating obedience. Ang isang anak, pag tinuturuan ng kanilang mga parents, pag hindi sumusunod, ay hindi tumutubo sa kanyang buhay. Later niya na lang ma-realize, kapag wala na ang yung mga parents niya, na sana sinunod ko kung ano ang sinabi ng aking mga parents. Kailangan nating gawin kung ano ang sinasabi ng Diyos. Next, kailangan nating maging mature sa ating espiritu. The more na marami kang salita, the more na ikaw ay lumalapit sa Diyos, the more na ikaw ay nagpapagamit sa Panginoon na mag-share ng salita, the more na ikaw ay magiging mature. Naniniwala ba kayo that experience is the best education? Amen? Sa dami ng problema mong nalampasan, yun ang magpapalakas sa iyo at magsasabi na ikaw ay isang mature na tao. Amen? Sabi niya sa Philippians 3:12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin na ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Jesus. Mature fruit is good to eat.
Masarap kainin ang mature na prutas. Lalo na pag yung pinahinog. Yung hinog sa pilit, maasim, hindi masarap kainin. Right? Now, supernatural fruit is the power of anointing for mature believer. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng power pag ikaw ay hindi mature. Nakakita na ba kayo ng maliit na sanga na ang bunga ay malaki? Kailangang pagtibayin muna yung sanga bago siya mamunga ng malaki. For what purpose? Para ma-hold niya yung bunga na hindi mahulog. Para yung sanga ay magiging matibay na hindi masayang yung bunga at hindi siya masira. Huwag mong bigyan ng iyong anak ng sasakyan na kotse kapag siya ay 11 years old pa lang at hindi marunong mag-drive. Gamitin natin sa tamang panahon, right time, right place. Kaya nga, namumunga tayo dahil tayo ay nagpapa-undergo sa proseso. Sa proseso kasi, mayroong correction, mayroong rebuke, mayroong training, para magkaroon tayo ng equipment. Nakikita niyo ba ang kabutihan ng isang batang pinapagalitan ng kanyang parents kumpara sa isang batang pinapabayaan lang? Ganun ang pagmamahal ng Diyos. Siya ay mayroong pagmamahal pero ang kanyang pagmamahal ay may disiplina. Amen. Kasi sabi ng Panginoon, dinidisiplina ko ang aking minamahal. Hinayaan mo lang ba ang iyong anak na humawak ng tae dyan at sabihin mo na, okay lang yan anak. Kailangan mong turuan kung ano ang tama sa mali. Kailangan mo siyang disiplinahin. Ngayong panahon, integrate ko na lang, halos lahat ng mga bata ngayon ay andun na sa technology. Okay? TV, YouTube, ML, Facebook, TikTok, ano pa ba? Instagram. Ginagawa na rin negosyo ngayon eh. Pag maraming likes at comment, binabayaran ka ng Facebook or ng YouTube. You see kung paano tayo binubulag ng demonyo? Pero ngayon, ano ba ang nangyayari sa mga kabataan? Palaging nagtatantrums yung ating mga anak, mga bata na maliliit. Parang doon na lang umiikot yung kanilang buhay sa cellphone at sa TV or sa computer. Bakit tayo noon? Nabubuhay man tayo. Umakyat lang tayo ng bayabas. Naglalaro sa ilog. Sasakay sa kalabaw. Luksong tinik. Sipa tsinelas. Larong Pinoy. Alam niyo ba, magagaling ang mga henerasyon ngayon. Pero anong wala sa kanila? Values. Bakit? Magaling sila, pero madali silang mag-give in. Madali silang mag-surrender sa problema. Kaya maraming suicide. That's why they need us. Kailangan nila tayo. Kailangan nila tayo na mag-guide sa kanila. It's never too late. It's not too late. Magiging too late lang yan, magiging late lang yan pag hindi natin ginawa ang ating responsibilidad para sa iba. We learn to discipline our children. Right? According to Proverbs, hindi kasalanan ang paluin mo ang iyong anak. Hallelujah! So today, God is leading us sa Philippians 3:12 na kailangan nating maging mature. Okay? Kasi nga, yung power ay binibigay lang sa mga mature na tao. Ito, andito yung pulis. Kailangan mo lang may neuro yan. Bago ka matanggap sa pulis. Even sa teacher. Kasi, baka yung pag-iisip mo ay immature, gagamitin mo sa hindi tamang gamit yung iyong baril. Right?
Ganon din tayo bilang mga spiritual na tao. Kailangan nating tumubo. Kailangan nating maging mature. Paano ba tayo magiging mature? Learn to accept na tayo ay kailangang, marami pang kailangan sa buhay. Alam nyo noon, to share you a story about how I grew up in the ministry. Hindi ako fan of reading books. Kung nakita niyo yung Bible ko na malaki, ang kapal, sabi ko, hindi nga ako nagbabasa ng mga, nagbabasa ako noon ng Playboy, FHM. Pero yung mga comics, yung mga talaga, mga article, kagaya ng mga makapal na mga novels, hindi ako nagbabasa talaga niyan. Pero kailangan kong gawin. Kailangan kong gawin na magbasa ng salita. Alam nyo kasi tayo ay talaging umiikot sa mindset na instant dito sa mundo. Gamitin ko ito. Ganito kakapal yung babasahin mo. Yung utak kasi ng tao sa mundo ay instant. Nahihirapan siya, nawawalan siya ng gana, kasi nilalagay niya sa isip niya na babasahin niya ito ng isang araw. Doon ko na-realize, nang binasa ko ang salita, hindi naman sinabi ng Panginoon na basahin mo yan lahat sa isang araw. When you learn to scan the Bible and try to read the content, at first, andyan sa utak mo na hindi mo hilig. You learn to do what is right. Hindi mo kailangang pairalin kung gusto mo o hindi mo gusto. Kailangan mong desisyonan na gawin ang isang bagay dahil alam mo na ito yung pamaraan para ikaw ay tutubo at para ikaw ay maging mature. Bakit noon hindi ka man kumakain ng ampalaya? Nang malaman mo na ito ay kailangan pala ng katawan, kumakain ka na. Amen? Ganon din sa ating espiritu. Alam nyo kasi ang utak ang tinatransform ng Diyos eh. Kasi pag na-brainwash yung utak mo dyan kasi, dito kasi ang battlefield. Bigyan ko kayo ng example. Anong oras kayo nagpipray kung umaga? Or nagpipray ba kayo kung umaga? Pag nakagising ka ng 5 a.m., maaga pa, tulog muna ako. Pero God commanded us to pray. Amen? So, anong kalaban natin? Hindi si Satanas. Pakisabi sa katabi mo, sarili mo. You need to overcome ourselves for us to be mature in our spirit. You need to know yourself. Learn to manage yourself. Sabi ko kanina sa Big Church, you are a spirit having a soul and living in a body. Espiritu ka na mayroong kaluluwa na nakatira sa katawan. Paano mo ito i-break down? Yung katawan mo galing sa lupa. Yung espiritu mo galing sa Diyos. Yung kaluluwa mo, yan ang mag-decide kung saan siya papunta, langit ba o impyerno. You are 3 in 1, the same as 3 in 1 God. Kaya nga, tayo ay ginawa ng Panginoon na kagaya niya. Remember the creation? Let us make mankind out in our image and our likeness. Kagaya natin. Kaya nga, you are powerful because God created you like Him. But you need to be mature. Kailangan mong tumubo at maging mature. Ano ba ang mature sa Tagalog? Ganap? Mahirap mag-Tagalog, no? Magaling mag-English. Minsan kasi nakakalimutan natin yung sariling atin eh. Yung sariling iba ang sinusunod natin. Di ba? So, kailangan nating tumubo at maging mature. In what way? Are you blessed with this ministry? Kasi andito tayo sa BCF. We are not those people na I'm blessed sa testimony ni Ma'am M na feel nila na belong sila in a family because this is the will of God for us. And in a family, there is no perfect family.
Right? Nakikita mo yung ibang mga ugali ng isa't isa, but you learn to go with each other. No matter what. Marami ka bang sinasabi, pero andyan ka pa rin. Because you felt na andito ka, nabibilang ka sa isang pamilya. So ngayon ang Panginoon ay nag-provide. In Ephesians 4:11-14 sabi niya, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba na may mga propeta, ang iba ay mga ebanghilista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi, pinili ka ng Diyos. Naniniwala ba kayo na walang aksidente dito sa lupa? Lahat ay nangyayari ayon sa kagustuhan ng Diyos. Andito ka ngayon dahil may purpose ka. Andito ka ngayon dahil may purpose ang Diyos sa buhay mo. Nakapasa ka dahil alam ng Diyos na may purpose siya sa iyo. That's why life is a discovery. You need to discover your purpose. Right? Sabi niya, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. I'm blessed with Ma'am M also. Always kong ginagamit yung recent natin dito sa Purity para ma-encourage yung isa't isa. Kasi pag may tanong sila, even si Mark, they are really asking. And those people na gustong tumubo ay talagang nagtatanong. And alam ko na they are making sure. Gusto lang nila masigurado. Diba? Gusto lang nilang masigurado kung ang ginagawa ba nila ay tama? Ito ba ay naaayon sa Panginoon? Ito ba ay hindi? Right? So ngayon, lahat ng hinang upang matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala ng anak ng Diyos. Maturity ang desire ng Panginoon sa ating lahat. Hindi tayo magkakaintindihan dito pag tayo ay hindi pare-pareho ng iniisip. I'll tell you a story. It's a joke, pero pwede natin kunan ng mensahe. Yung isang taong walang pinag-aralan at isang taong may pinag-aralan, nag-uusap silang dalawa. Sabi ng isa, alam mo, yung karabaw ay kambal. Kasi may dalawang kalabaw eh. Tinanong siya ng isa, bakit naman nasabi mong kambal? Kasi pareho sila ng itsura. You see the understanding? Yung isa na may pinag-aralan, kahit anong pilit niya sa isa, na hindi ganyan, pinipilit talaga ng isa. Yun ang mahirap sa buhay ng isang tao. Hindi ka tutubo pag ikaw ay mayong ganyang ugali. Learn to humble before God. Accept your weakness. Paano natin gawing strength yung ating weakness? Be willing to correct ang mga mali natin at saka i-go on kung ano yung tama. Consider natin yung iba na mas magaling pa kaysa sa atin. Humility. Mahirap kainin ang pride. Masarap kainin ang fried chicken, pero yung pride, mahirap kainin yan. Sabihin ko sa inyo, sa tulong ng Panginoon, kaya mo yan. Yung pride, yung hindi ka marunong mag-accept ng koreksyon, yung tinuturing mo palagi yung sarili mo na ikaw ay mataas. Alam nyo kasi, pag mataas ang lipad, malakas din yung bagsak. Right? So, sabi niya, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Ang ating vision dito sa BCF Purity is to know the truth. And the truth will set you free. Alamin mo ang katotohanan dahil ang katotohanan ang siyang magbibigay ng kalayaan sa iyo. Kalayaan na gawin at sundin kung ano ang sinasabi ng Panginoon, hindi kalayaan na gumawa ng kasalanan. Testimony ni Sister Sally, gagamitin ko lang. Alam nyo kasi pag nagbabasa siya ng salita,
Pag ang salita ay tumatama sa kanya, hindi niya binabasa yan. Ini-skip niya. Yan ang purpose kasi ng salita. Nakatawa si Sister Malo. So yan ang reflect sa iba. Diba? Yung ginagawa mo, pag sinabing, andyan, huwag kang umutang, hindi yan, pwede dito ako sa baba. Kasi, parang pinifilter natin yung mga salita ng Panginoon. No? Pero actually, dyan tayo tumutubo. We learn to accept na tayo ay nagkamali. And we learn to humble down before God and willing to correct and stand again para gawin kung ano yung tama. Amen? Hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Maraming tao ngayon ang nalilinlang dahil sa pera. Agree? Dahil sa pera, malami ang nagbebenta ng kanilang buhay. Kapit sa patalim. Right? Pero pag tayo ay nandyan sa Panginoon, siya kasi yung magpo-provide ng kailangan natin. Amen? Pag tayo ay nandyan sa Panginoon, ipoprotect niya tayo sa mga lahat ng bagay. Sa plano ng demonyo, ano pa bang mga plano ng... Kasi ang demonyo dito gumagamit din ng tao. Na-remember ko one time yung sharing ni Pastora. Habang nagka-cast out daw yung mga leaders doon sa isang bahay, nandun yung husband ng isang member natin. You cast out the demons. Ayan. Alam mo kasi, maramdaman mo yan, Pastor. Pag maganyan na, tutututututut, malakas na yung tutututut yan. Tapos andyan siya sa harap ng mister niya, dyan, tutututututut. Andyan ang demonyo. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng discernment. And it is a gift. Regalo. Marami tayong mga bagay na dapat pang gawin sa buhay natin para tayo ay tumubo. Amen? Kaya nga, meron tayong assignment. Binibigyan tayo ng assignment para ikaw ay tutubo. And with that assignment na binibigay ng Panginoon sa iyo, diyan mo ma-discover yung purpose mo sa buhay mo. Amen? So kaya nga, sabi ko kanina, nag-rise na yung 12 churches ng BCF Coronadal. Nandiyan na yung ating jail, hospital, Marvelous One, Purity, Courageous, Overcomer, basta 12 na. Hope, Glorious, Royalty, House Church. Later on, we are looking forward doon sa Blingkong, mayroon ding house church doon sa sunod. That's the will of God for us. Meron din ako noon eh. Ayaw ko talagang magpastor. Mag-teacher lang talaga ako. When you plant a seed, you cannot command the seed not to grow. Hindi mo pwedeng sabihin, huwag kang tumubo dyan, hanggang dyan ka lang talaga. Kahit yung bonsai, na-notice niyo? Kahit gawin mong bonsai ang isang tanim, mamunga at mamunga, pero maliit lang. Ganon tayo pag tayo ay tinawag ng Panginoon. And the Word of God says that God is faithful, na kung ano man ang inumpisahan niya sa buhay mo, He is faithful and just to finish it. Naalala niyo yung ating verse noon sa 1 Corinthians 10:13? Walang problema na dumating sa buhay mo na hindi rin dumating sa buhay ng iba. Ano sabi ng Panginoon? God is so faithful. Hindi kanya bibigyan ng problema na hindi mo kaya. And if ever na hindi mo na talaga kaya, siya mismo ang gagawa ng paraan para maalis niya yung problema niya sa iyo para hindi ka lang malayo sa kanya. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon. In other words, God is testing His people para maging mature tayo sa ating buhay. Amen? Don't you know na pag ikaw ay nasolusyonan yung isang problema, biglang tumaas yung iyong tingin sa iyong sarili kasi nai-elevate ka, ay salamat Lord, na-overcome ko itong problema na ito. And don't you know the purpose bakit pina-overcome ng Panginoon yan? Dahil later on, ikaw ang mabuminsahe sa ibang tao na mayroong problema din na ganyan. Ano bang ginawa mo? Ganito lang naman ang ginawa ko. Pumunta ako sa Panginoon, nagpakumbaba ako sa Kanya, humingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanan. Gumalaw ang Panginoon sa buhay ko. That's how testimony goes sa buhay natin, papunta sa buhay ng iba.
At sila mismo, pag sila ang tumanggap din, doon na naman mag-multiply. Yun ang tinatawag na supernatural fruitfulness. Yung ikaw na nagbago, dahil sa iyong buhay, maraming tao din ang nagbago. We become fruitful. Our changed life become a message sa ibang tao, nagbago din sila, and then here comes na magbago ng bago. Hindi sa kapa ang pagbabago. 30%, 40%, 50%. Ang ending, 0%. Dahil God is not a God of instant change. He is a God of process. He process us. Ang ginto, pag hindi na proseso ay hindi kikinang. Hindi magiging attractive. Pero pag ang ginto ay naproseso at talagang dumaan sa apoy, ang buhay mo ay talagang dumaan sa pagsubok. Sino sa inyo dito naglalaba ng mga damit? Di ba? Pag galit na galit ka talaga, pinisqueeze mo talaga yan para mawala yung mga tubig, no? Para madaling mag-dry yung nilabhan. Ganon din sa buhay natin. The more na tayo ay pinipurge, kaya nga itong lupa, ito yung purgatory natin. Purging. Paano ka makisama sa iyong misis na chismusa? Paano ka makisama sa iyong husband na sugarol? Paano mo asikasuhin yung iyong biyenan na kalaban ka? Paano mo asikasuhin yung kapitbahay mo na chismusa? It's how we manage life here on earth. If you manage things rightly, then you will be fruitful. Ano nga yung treatise natin? Talent, treasure, and time. We are managing our time right now. Binibigay natin sa Panginoon. Sino ba ang source ng lahat? Ang Diyos. Sino ang may-ari ng time? Ang Diyos. Pag binibigay mo, pag ikaw ay sumusunod sa Kanya, i-multiply niya yung time mo. Today, I made 3 topics. Tell you frankly, help me, join me in prayer. I will be taking a principal's exam this June 21. But my preparation is not enough. Pero by the help of God, in a way, I condition naman myself that all of these things here on earth are just temporary. No matter you fail or not, you pass or you did not pass the exam, it can never change you. Why? Because those things are temporary. But God will permit that, meaning that He has a greater purpose for your life. Right? Pakisabi sa katabi mo, we are living in purpose. For His purpose. Diba? Ganun lang yung buhay. When you do the purpose of God, you glorify Him. Iba ang kasiyahan sa buhay pag ikaw ay nasa Diyos. Hindi ka naghahanap ng lechon at fried chicken sa iyong hapag para lamang magkaroon ng smile. Hindi subject ang kaligayahan mo sa bagay dito sa mundo. Ang kaligayahan mo mismo ay andyan sa loob mo. Hindi siya nananakaw ng iba't ibang mga bagay dito sa mundo. Bagkus, andyan na siya sa loob. May problema man, ano man ang hinaharap mo sa buhay, masaya ka pa rin dahil alam mo ang Diyos ay nasa sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So we need to be matured for us to have a supernatural fruitfulness. It takes time to grow. Take note of this. It takes time to grow. So as every believer are called to go and endure the process for maturity. Sino sa inyo ang nanonood ng boxing, basketball, even training na lang? Na mga athletes, even police, prior na ikaw ay bibigyan ng assignment, ikaw ay tinitraining. Right? So ngayon, ang sabi ng Panginoon, be intentional para ikaw ay tutubo. Ano ba ibig sabihin ng intentional? Ano ibig sabihin ng intentional? Intentional means
You need to put priority sa Diyos. You come here, praise God, because you are prioritizing God. Alam mo kasi, pag ikaw ay sumasamba sa Panginoon, first and foremost mo na motivation, nagpapasalamat ka dahil buhay ka pa ngayon. Hindi niya pa pinahinto yung orasan mo. Yung hangin na yung ini-inhale ay libre. God can count the number of your hairs. Sino ba dito sa mundo ang nakapagbilang na ng hairs? Kaya niyang bilangin yung sand sa seas. That's how powerful God He is. Kaya kanya bigyan ng iyong pangangailangan. Right? So, intentional means priority. Kunin mo yung unnecessary sa buhay mo. At the time na born again ako, I need to decide to remove unnecessary people. Yung mga barkada. Kasi nga, at the time na nag-decide ako magpakasal, I need to change my environment. Kasi hindi ka magbabago kung parehong tao pa rin ang kasama mo. Diba? Anong sabi nga? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Birds of the same feather are the same birds. Influence matters most in life. In order for you to be mature, you need to be intentional. You need to prioritize God. You need to remove unnecessary things in your life and focus more on the purpose of God. At yan mo mararamdaman na yung buhay ay magiging magaan. Bakit tumataba yung isang tao? Sige, sagutin natin yan ngayon. Because we love to eat unnecessary food. Bakit? Namamatay ka ba pag ikaw hindi makakain ng merienda? Yung mga bagay na kinakain natin na mga pitsi-pitsi, ano man tawag natin dyan? Yun ang nagkukos bakit tayo tumataba. We are not managing right our diet. We are not managing right our money. That's why naghihirap tayo financially. Tumataas pa yung ating wants sa ating needs. Mas marami yung binibili natin na wants natin at sa needs natin. And most especially, we are not contented of what we have. We long for more. We learn to accept our limitation. Because with that, diyan gagalaw ang Panginoon. Tell you a testimony, kami ay nag-desire na makabayad ng utang. Noon, meron kaming malaking utang pero ang dumating ay maliit. So sabi ng ni Sister Sally, kailangan nating ibayad ito kahit ganito lang kaliit. Tinitingnan ng Diyos ang iyong puso. Tinitingnan niya ang motibo mo kung totoo ka ba sa Kanya. At the time na binayad namin yung buo mismo na maliit na dumating, gumalaw ang Panginoon. Nabayaran namin yung utang na malaki. Because God's ways are higher than our ways. Ang pamamaraan ng Panginoon ay mas mataas sa kaparaanan ng tao. Diba? Yung simpleng prayer mo lang sa isang tao, hindi mo alam na na-bless pala siya doon. Kinabukasan, binalikan ka. Binigyan ka ng 100,000. That's the ways of God. Sabihan, ano ito? Na-bless lang ako sa iyo. Bigyan lang kita ng pera. That's how God will move. Kaya yun ang paniwalaan natin. Don't believe in your capacity. Believe in His capacity as God. Don't believe in your ability. Believe in paano maggumawa ang Panginoon and use the Word of God. It's like a child na naniningil sa tatay kung ano yung kanyang na-promise sa isang anak. At sabihin mo na, di ba nag-promise ka nito? Kailangan kong singilin yung promise mo. Hallelujah? So, do extra mile if you want to be fruitful.
Go out from your comfort zone. Diba? Huwag tayong magrason. Do not reason but respond. Alam nyo kasi pag ang reason lang ang pag-uusapan natin dito, kahit back-to-back na papel, marami tayong rason. Anong kasabihan, di ba? Alam ito ni Sir di ba? Pag ayaw mo, yan, maraming dahilan. Pag gusto mo, maraming paraan. Ganun lang naman Yung buhay, yung ating time, or yung ating ginagawa sa Panginoon, for sure, may balik. Pero yung ginawa mo pag-chismis doon sa kapitbahay mo, I don't know ano ang balik niyan. Diba? We need to learn to manage our life, our resources. Need to remove unnecessary things. You need to prioritize God. Amen? That's why we need to be intentional. So learn from your mistakes. Learn from your mistakes so that you will grow and be mature and that you will experience spiritual fruitfulness. Jesus is the Word. We need the Word every day. The more you eat the Word, the more you will grow. The more words you have applied in your life, the more you will mature. And the more you will mature, the more that maraming tao ang magiging kagaya mo. Don't you know na ang pagbabago ay virus din? Kung ang COVID-19 ay virus, ang pagbabago ng isang tao ay virus din. Maraming panahon tayo sa buhay na tayo ay nagkamali. Pero huwag tayong gumapang. Di ba? Kung saan ka nadapa, doon ka tumayo. Huwag kang gumapang, mahirap yan. Tayo ka muna bago magpatuloy. Para magpatuloy mo ang iyong paglalakbay. Today, hopefully that you are blessed. As Independence Day, we are already given freedom sa kamatayan ni Jesus. And once and for all, kung gusto nating tumubo, lagi nating siyang kausapin. Prayer, di ba? Do extra mile, you need to pray, you need to go to church, worship, you need to have corporate fellowship. That's why this time, I need your prayer requests. Isusulat natin yan. And we will include that prayer request every day in our prayer life. And let's see and watch how God will move in that prayer request. You are a product of a prayer request of your sister. And many more prayer requests can be answered by God pag tayo ay nag-unite in praying. Amen? Are you blessed today? Okay, so let's close our eyes. Let me pray for all of you, even sa live stream natin. I will lead you in a prayer na kung saan maglilid sa atin na tayo ay tutubo. Jesus is the gardener. Siya ang ating ang magpapatubo sa atin. And deep down in your heart, I believe na God is seeing you right now. Nakikita niya kung ano yung nandyan sa puso mo. And He is waiting for you. The Word of God says that, "Come to me those who are heavily laden, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light." Lumapit lang tayo sa Panginoon. Lahat tayo ay magdasal, sundin ang aking panalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat ako, Panginoon, sa opportunity na ibinigay mo sa akin. Ngayong araw, alam ko, nakikita mo kung ano ang andyan sa puso ko. Tumatawag ako sa inyo, kailangan ko ang inyong tulong. Ngayong araw din, alam ko na kaya mong ibigay ang freedom para ako ay mamuhay ng isang Kristiyanong totoong mananampalataya sa inyo. Dinideclare ko dito sa lupa hanggang sa langit na si Jesus ay ang aking Diyos at tagapagligtas. At alam ko
ng aking pangalan ay inilista mo na sa libro ng mga buhay. Ano man ang mangyari, kasama ko po kayo sa buhay na walang hanggan. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Let us pray. Our Father in heaven, thank you, Lord, for this Sunday, Independence Day for the world. But we are celebrating life because you have given us, Lord, the freedom from sin, Satan, and even for ourselves. So we are committing unto you every lives right now who are here, and I bless them in the name of Jesus as the one na binigay niyo, Panginoon, na yung lingkod dito sa BCF Purity, that all the people and even in the live stream viewers, they will feel your presence and they will experience the newness that they will never be the same again. Salamat, Panginoon, sa linggong ito. Binabalik namin ang papurit pa sa salamat dahil alam namin na ang buhay namin ay andyan sa journey at we are in our journey of our spiritual fruitfulness. The best is yet to come. Then we will do not grow weary in doing good, for in due season we are going to reap a harvest. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. God bless everyone, and to God be all the glory.